Bago pa man ako ipanganak, sinumpa na raw ang dugo ko. Iyan ang sabi ng matandang albularyo sa amin noong ako sanggol pa lang. Ang batang ito, bulong niya habang hawak-hawak ang nanlalami kong kamay, ay isisilang na may layuning pumatay o umapatay. Ako si Doro, 14 na taong gulang, anak ng isang basurero, at apo sa tuhod ng isang dating albularyo sa isang baryo matagal ng tinakasan ng liwanag. Hindi ako kagaya ng ibang bata. Walang masayang kwento ng kabataan, walang larong tumbang preso sa hapon, walang harutan sa ulan. Ang kinalakhan kong musika ay ang sipol ng hangin tuwing oras ng gabi at ang kaluskos ng mga aninong walang katawan. Simulat sa pool, itinatakwil na ako ng mga tao sa baryo. Anak na malas, ika nila. Mula nang namatay si mama sa panganganak sa akin, sunod-sunod ang kamalasan sa aming lugar. May nawala, may nalunod, may nawalan ng bait. At ang pinagbintangan, ako. Kaya't lumoki akong laging mag-isa, maliban kay Mira. Siya lang ang naglakas loob na kaibiganin ako, kahit pa binabantaan siya ng ina niyang huwag na huwag lalapit sa anak ng kamalasan. Magkaiba kami, si Mira ay masayahin, magaan kausap, at puno ng buhay. Ako naman, tahimik, malalim mag-isip, at tila palaging may mabigat na pasan sa likod. Pero kahit ganon, naging matatag ang samahan naming dalawa. Madalas kami sa tabi ng ilog, kung saan siya nagtuturo ng mga kanta mula sa radyo ng tatay niya, habang ako naman ay abala sa pagguhit ng mga halamang gamot sa lupa. Noong una, inakala kong normal lang ang mga kakaibang bagay na nakikita ko. Akala ko lahat ng bata ay may kakayahang marinig ang bulong ng puno o makita ang liwanag sa katawan ng tao kapag sila'y may sakit. Pero habang tumatagal, unti-unting nag-iiba ang lahat. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa kabundukan kung saan ako madalas mangolekta ng ugat ng tawas at dahon ng sambong, may naramdaman akong malamig na hangin na tila ba dumaan sa buto ko. Nang lingunin ko ang likod ko, wala namang tao, pero may naiwan isang marka sa lupa. 4 na bakas ng paa, na tila hindi hayop, hindi rin tao. Malalaki, malalim ang ukit, at pawing nakaharap sa direksyon ng bahay namin. Simula noon, nagsunod-sunod na ang mga pangyayaring hindi ko may paliwanag. May mga manok na kinakatay kahit nakakulong sa kulungan. May mga bata sa baryo na nananaginip ng isang bagay, isang batang duguan ang meta, may hawak na itok at tumatawa sa dilim. At ako, tuwing umuulan, nananaginip ako ng isang boses. Paulit-ulit lang ito, Doro, handa ka na ba? Wala akong idea kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Ang tanging alam ko lang, unti-unti akong ginigising ng isang bagay na matagal nang natutulog sa loob ko. At ang mas nakakakilabot, parang may mga matang palaging nakamasid, kahit ako'y nag-iisa sa ilalim ng bubong ng lumang barong-barong namin. Baka may lahi ka talaga, Doro. Biro ni Mira isang hapon habang sabay kaming namumulot ng kamoteng kahoy. Albularyo si lolo mo, di ba? Di ikaw, batang albularyo. Ngumiti ako, pilit. Sa totoo lang, may mga araw na gusto ko ring paniwalaan yon, na ito lang ang dahilan kung bakit ako kakaiba. Pero sa likod ng isip ko, may mas malalim na hinala. Hindi lang basta albularyo ang dugo ko. May mas malupit, mas matanda, mas madilim. Minsan, habang nagpapahinga kami ni Mira sa ilalim ng puno ng balete, bigla siyang napatingin sa akin na matalim. Doro, kanina pa kita tinitingnan, iba ang mata mo. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Parang umiling siya. Wala, baka pagod lang ako. Pero alam kong may nakita siya. Gabi ring yon, habang naglalakad ako pa uwi. May narinig akong sigaw mula sa kabilang bahagi ng gubat. Hindi sigaw ng tao, kundi na hayop o ng nilalang. Mahaba, malalim, at tila may lungkot sa likod nito. Dumating ako sa bahay namin, nanlalamig ang pawis. Nang binuksan ko ang pinto, naroon si Lolo, ang matandang baliw na halos di na lumalabas ng silid. Nakaupo siya sa sahig, nakatitig sa akin. Nararamdaman mo na, bulong niya. Malapit na.
Huwag kang matakot, Doro. Ikaw ang huling pag-asa natin. Pag-asa saan, Lolo? Tanong ko, halos pabulong. Ngunit imbes na sagutin ako, itinuro niya ang lumang bowl sa ilalim ng kanyang higaan. Pag dumilim ang buwan at magpakita ang dugo, buksan mo, Yen. Pero huwag ngayon. Hindi pa oras. Makalipas ang ilang gabi, napansin ni Mira na may sugat ako sa likod. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon noon, para bang tinaga ako habang natutulog. Pero walang gising na gulo, walang bakas ng pumasok. Parang panaginip lang. Doro, bulong ni Mira habang ginagamot ang sugat ko. Huwag mo akong iiwan, ha? Kahit anong mangyari. Ngumiti ako. Hindi ako aalis. Promise. Pero kinabukasan, nawala si Mira. At sa ilalim ng kanyang kama, may naiwan na sulat na may sulat kamay niya. Isang pangalang paulit-ulit na sinulat. Gamit ang dugo. Doro, Doro, Doro. At sa gilid ng sulat, may nakaukit na simbolo. Hindi ko alam kung saan nagsisimula ang kabaliwan o kung kailan natapos ang normal kong buhay. Pero isang bagay ang malinaw sa akin ngayon. Hindi lang ako basta batang albularyo. Ako ang isinumpang tagapuksa ng isang matandang angkan ng mga aswang. At nagsisimula na ang gayera. Simula nang makita ni Galo ang batang nag-enyong nilalang sa ilalim ng kampanaryo, hindi na siya mapakali. Parang may apoy na naglalagablab sa loob ng dibdib niya. Hindi galit, kundi isang pangambang mahirap bigyang linaw. Araw-araw, iniisip niya ang sinabi ni Lola Iska. Bago matapos ang buwan, ikaw na lang ang pag-asa ng baryo. Pero paano kung hindi siya sapat? Aano kung hindi siya handa? Sa mga panaginip niya, muling bumabalik ang gabing pinatay ang kanyang ina. Noon ay 7 taong gulang pa lang siya. Malinaw pa rin sa alaala niya ang sigaw ng nanay niya habang pilit niyang pinapasok sa bowl si Galo, sabay taklob ng kutson para huwag siyang makita. Nakasilip siya sa maliit na butas at nakita ang 3 anino na dumating. Mahahaba ang kuko, tila hayop ang lakad, at pulang-pula ang mga mata. Hindi man niya nakita ang buong pangyayari, narinig niya ang huling bulong ng kanyang ina. Hindi matatapos sa akin. Galo, anak, ikaw ang wakas nila. Simula noon, dala na ni Galo ang bigat ng salitang hindi niya maintindihan. Akala niya ay normal lang na bangungot ang lahat. Pero ngayong unti-unti nang lumalabas ang mga nilalang ng dilim, alam na niyang hindi ito imahinasyon. Sa baryo, nag-iba ang ihip ng hangin. Ang mga kapitbahay, deti walang pakialam sa kanya, gayo'y lantaran ng umiiwas. Hindi na siya pinapasok sa tindahan. May nagsusulat pa sa pader ng anak ng dilim. Si Andoy lang ang nananatiling kakampi niya. Pero kahit siya, ramdam ni Galo ang kaba at tanong sa mga mata nito. Tol, sabi ni Andoy isang hapon habang naglalakad sila sa may ilog, kung totoo ngang may sumpa ang pamilya mo, bakit ikaw pa ang natitirang buhay? Hindi agad sumagot si Galo. Inulot niya ang isang patay na dahon sa lupa at tinapik sa palad. Yun din ang tanong ko gabi-gabi, sagot niya, mahina ang boses. Pero kung hindi ko haharapin, baka mas marami pa ang mamatay. Tahimik sila habang pinagmamasdan ang agos ng ilog. Doon biglang may lumutang mula sa tubig, isang bilog na kabibi, bukas ang gitna, at sa loob ay may maliit na butil ng liwanag. Parang mutya. Tol, ano yan? Usisa ni Andoy, pero si Galo, parang may kung anong puwers ang nagtulak sa kanya para damputin iyon. Agaabot ng kabibi sa palad niya. Agad na umihip ang hangin. Lumingon sila, at sa gitna ng batis ay may lumitaw na nilalang, isang matandang lalaki, tila yari sa tubig at liwanag. Ang mga mata nito ay kulay asul, parang dagat na kalmado pero malalim. Ako si Amando, sabi na nilalang. Albularyong tagapagtanggol ng pagitan, na mundo ng tao at mundo ng mga nililihim. Napaatras si Andoy, pero si Galo, na natiling nakatayo, hawak pa rin ang kabib na ngayon ay mainit na sa kamay. Anong gusto mo sa akin? Tanong niya. Hindi ko gusto, sagot ni Amando. Kailangan ka ng balance. May isa nang gumising sa lahing nilimot, ang huling pinuno ng angkan ng itim. At ikaw lang,
Galo, ang may dugo at lakas para tapusin ang tanikalang yan. Hindi ko to gusto. Biglang tugon ni Galo, nanginginig. Gusto ko lang mabuhay ng tahimik. Ayokong pumatay, ayokong makipaglaban. Hindi mo nahawak ang katahimikan, sagot ni Amando. Simula pa noon, pinili ka na. Mula sa kabibi, lumabas ang liwanag at bumalot sa buong katawan ni Galo. Sa panandaliang saglit, nakita niya ang mga alaala na nakaraan, mga aswang na pumapatay sa gabi, ang kanyang ina na lumalaban gamit ang dahon ng saging na may orasyon, ang kanyang ama na lumuluhod sa harap ng itim na anito. Doon niya na lamang hindi tumakas ang kanyang ama, kundi naging isa sa kanila. Napaupo si Galo sa lupa. Hindi ko kaya to, bulong niya habang pinipigilan ang luha. Ayoko maging katulad nila. Hindi ka nila, Galo, sagot ni Amando. Ang dugo mo ay pinaghalo ng dalawang mundo, ilaw at dilim. Ang tanong, anong panig ang pipiliin mo? Mula sa paligid ay unti-unting nawala ang liwanag. Naiwan si Galo, si Endoy, at ang kabibi na ngayon ay tila naging isang amuletong pilak na hugis buwan. Sa palad ni Galo ay may bakas na marka, parang sugat na hindi nasasaktan, hugis mata na nakapikit. To, sabi ni Endoy, dahan-dahang lumapit. Kahit ano pa, yan, nandito pa rin ako. Ngumiti si Galo kahit baka sa mukha niya ang takot. Salamat, Doy, pero kung anuman ang paparating, baka hindi na sapat ang tapang nating dalawa. Kinagabihan, inuntahan niya si Lola Iska, dala ang kabibi. Anya, totoo nga ang lahat. Nandito na sila. At ako raw ang wakas nila. Tahimik lang ang matanda, saka pumikit. Hindi pa ito ang simula, Galo. Pero kung handa ka na, bubuksan ko sa iyo ang aklat na hindi pa nabubuksan sa loob ng 40 taon. Bumukas si Lola Iska ng bowl, at mula roon, inilabas ang isang itim na aklat, balet ng ahas ang tekip, at may pulang sinulid na nakabuho sa paligid. Nasa loob nito, sabi ni Lola, ang lahat ng orasyon at kasaysayan ng lahing hindi kailanman isinulat ng simbahan. Pero pag binasa mo to, wala nang balikan. Buhay mo na ang kapalit. Himawak si Galo sa mutya, at habang nagdadalawang isip pa siya, biglang may kumalabog sa bubong. Isang sigaw mula sa labas. Isang boses ng babae. Galo, lumabas ka. Pagbukas nila ng pinto, wala nang tao sa labas, kundi isang sako ng dugo, at sa tabi nito, isang piraso ng itim na kuko, may pangalan niyang nakaukit. Mula na makita ni Galo ang sako ng dugo sa labas ng kanilang kubo, hindi na siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang tanong, bakit ako? Hindi niya maalis ang pakiramdam na unti-unting binubuksan ang mga sugat na buong buhay niyang sinubukang takpan. Ang pagkamatay ng kanyang ina, ang biglaang pagkawala ng kanyang ama, at ngayon, ang pagpipilit ng tadhana na siya ang humarap sa panganib na hindi niya hiniling. Sa ilalim ng liwanag ng Gesera, binubuklat niya ang itim na aklat na iniabot ni Lola Iska. Mabigat ito sa kamay, para may kaluluwang nakakulong sa loob. Ang mga salita ay nakasulat sa lumang baybayin at may mga pahinang naglalaman ng mga larawan ng nilalang na matagal nang nilimot ng tao. Sigbin, manananggal, balbal, tikbalang, at sa huli, itim na lahi, ang mga aswang na hindi basta-basta pinapalayas ng dasal o bawang. Habang binabasa niya ito, bumabalik sa alaala niya ang huling gabi ng kanyang ina. Ang mukha nitong puno ng luha, pero matatag. Hawak ang kutsilyong may ukit, sinasambit ang mga salitang hindi niya pa noon maintindihan. Gayon lang niya nalaman, panalangin pala yon para isara ang daan sa dilim, para siya'y may ligtas. Ngunit kahit nailigtas siya noon, gayon siya naman ang dapat lumaban. Ano kung hindi ko kaya? Bulong niya sa sarili. Paano kung wala akong lakas na tulad ng inaasahan nila? Hindi lakas ang kailangan, Galo, ani Lola Iska, na biglang lumitaw sa may pintuan, kundi puso. At yan ang pinakadelikado nilang kalaban. Pero ang puso ni Galo ay basag. At araw-araw, parang lalo itong nabibitok. Kinabukasan, nagpunta si Galo sa puntod ng kanyang ina. Doon siya nanatili hanggang gabi, tahimik lang na nakaupo,
hawak ang mutya sa kanyang dibdib. Sa katahimikan ng gabi, may malamig na simoy ng hangin na dumaan sa batok niya, kasabay ng pagkalusko sa damuhan. May tao ba diyan? Tanong niya, tumayo at tinitigan ang paligid. Walang sumagot, pero naramdaman niya, hindi siya nag-iisa. Paglingon niya, may isang nilalang na parang tao, pero may mahahabang daliri at dilaw na mata, nakatayo sa lilim ng punong saging. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin naglalakad. Basta nandoon lang nanonood. Tumakbo si Galo pauwi. Ngunit kahit narating na niya ang kubo, ramdam pa rin niya ang presensyang iyon na parang may matang sumusunod, sumisilip sa bawat sulok ng bahay. May sumusunod sa akin, halos pabulong niyang sabi habang hinihingal. Isa na naman sa kanila. Alam ko, sagot ni Lola Iska habang pinapalibutan ang bahay ng dahon ng alagaw. Ngayon pa lang sila nagsisimula. Binubuwag nila ang loob mo. Hindi ka pa nila papatayin. Gugustuhin muna nilang mawalan ka ng tiwala sa sarili. Para pagdating ng oras, ikaw na mismo ang bibitaw. At totoo nga, gabi-gabi si Galo ay binabangungot. Nakikita niya ang kanyang ama, duguan, humihingi ng tawad. May mga sigaw na nagmumula sa ilalim ng lupa. Minsan, naririnig niya ang tinig ng batang babae na naging halimaw, himihingi ng tulong, umiyak, pero sa huli ay nagiging tawa ng nilalang. Si Andoy naman, kahit laging kasama, napansin niyang tila may itinatago. Minsan, nahuli niyang nakatitig ito sa kanya na matagal, parang may gustong sabihin, pero hindi makapagsalita. Hanggang isang araw, habang nag-iensayo si Galo ng orasyon sa may gubat, biglang sumigaw si Andoy. Galo, tumabi kay. Isang anino ang lumipad mula sa likod ng mga puno, mabilis, may pakpak na parang paniki. Tinamaan nito ang puno sa likuran ni Galo at napasubsob siya sa lupa. Agad namang bumunot si Andoy na maliit na itok at hinataw ang nilalang. Tumausik ito, ngunit hindi nasaktan. Nagbabantay na sila kahit sa araw. Hingal ni Andoy. Hindi na sila nagtatago. Nakita mo yon? Tanong ni Galo, nanginginig. Hindi ka ba natakot? Ngumiti si Andoy kahit puno ng pawis. Natakot. Pero hindi ko kaya na ikaw lang ang lalaban. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga sila sa silong ng kubo, biglang nagsalita si Galo. Andoy, kung sakaling hindi ko kayanin. Kung sakaling mawalan ako ng sarili sa gitna ng gayera. Tumigil ka nga, sabat ni Andoy. Hindi ka mawawala. Hindi ka matatalo. At kung matalo ka man, ako ang unang babangon para tapusin ang sinimulan mo. Tahimik si Galo. Pinikit niya ang mga meta. Sa loob ng kanyang dibdib, isang apoy ang unti-unting muling nagliliyab. Hindi pa man siya ganap na handa, pero alam niyang hindi siya nag-iisa. Sa sumunod na gabi, habang binabasa niya ang ikatlong pahina ng itim na aklat, isang kakaibang sigla ang bumalot sa paligid. Tila may pumapasok na enerhiya sa loob ng kubo. Bumukas ang pinto, hindi dahil sa hangin, kundi dahil may dumaiting. Isang babae. Maputi ang balet, mahaba ang buhok na parang hibla ng buwan. Nakatapak sa lupa, ngunit tila hindi nadudumihan. May hawak siyang tansong baston na may palamuting bulaklak ng ilang-ilang. Galo, mahina niyang sabi, "Ako si Deyang Liwei, diwata ng liwanag. Matagal ka naming hinintay." "Bakit ako?" Muling tanong ni Galo, boses niya'y garaugal. "Bakit ako ang pinili? Dahil sa lahat na may dugong albularyo, ikaw lang ang may pusong may sugat, at ang sugat ay daan sa lakas, kung ito'y iyong haharapin." Tumulo ang luha ni Galo. Hindi dahil sa takot, kundi sa wakas, may umunawa. "Ihanda mo ang sarili mo, Galo," sabi ni Deyang Liwei. "Dahil sa susunod na kabilugan ng buwan, babangon na ang hari ng itim na lahi. At ikaw ang huling hadlang." Sa paglipas ng mga araw, ramdam na ng buong baryo ang pagbabagong hindi kayang ipaliwanag. Ang mga hayop biglang naglalaho. Ang mga halaman sa palibot ng gubat natutuyo kahit may ulan. At gabi-gabi, may mga sigaw na naririnig mula sa kagubatan, mahaba, house, at tila hindi sa tao nanggagaling. Sa kabila ng lahat,
pilit pa ring nag-iensayo si Galo. Kasama si Andoy, araw-araw nilang tinituklas ang mga pahina ng itim na aklat. Inaabot hanggang madaling araw ang pagbabasa ng orasyon at pagpractice ng depensa. Ngunit sa bawat hakbang na papalapit sila sa gayera, mas lalong bumibigat ang loob ni Galo. Hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa tanong na hindi niya maalis. Paano kung ako mismo ang maging dahilan ng pagkatalo? Tol, bulong ni Andoy habang nagbabante sa may pinto ng kubo, di mo kailangang mag-isa sa laban. Kahit na hindi ako albularyo, hindi kita iiwan. Napangiti si Galo, kahit mabigat ang mata. Alam ko, Doy, pero minsan, parang ako na lang ang hindi naniniwala sa sarili ko. Tahimik sandali si Andoy, bago muling nagsalita. Galo, sa totoo lang, ako rin takot. Pero kung ang takot natin ang pipigil sa'yo, di pa man nagsisimula ang laban, talo na tayo. Tiningnan ni Galo ang mutya na suot niya sa lig. Luma na ito, parang kahit kailan puputok na. Pero habang hinahawakan niya ito, pakiramdam niya ay may bagay sa loob niya na pilit gumigising. Isang sigla na tagal nang natutulog. Lumipas pa ang ilang gabi. Isang umaga, nagising silang may bakas ng mga kuko sa pader ng kubo. Malalalim, duguan, sa lupa, may mga yapak na pabalik ng gubat, ngunit hindi paanan ng tao. Parang mga kamay, apat lang ang daliri, at ang hakbang ay patagilid. Kahit hindi pa sila umatek ng hayagan, nilalaro na nila ang isip natin. Bulong ni Lola Iska habang tinatakpan ang bakas ng asin. Sinusubok nila kung kailan ka bibigay. Nang gabing yon, habang nagpapahinga si Galo sa silong ng bahay, biglang nanginig ang lupa. Hindi lindo. Isa lang itong pagyanig, mahina pero matalim, para bang may dumaan na anino sa ilalim ng lupa. Tumayo siya agad, hawak ang baston na iniwan ni Dayang Liway. Mula sa malayo, narinig niya ang tila unggol ng isang nilalang. Ngunit pagtingin niya sa paligid, tahimik pa rin ang gabi. May dumarating, sabi niya halos pabulong. At hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, pumunta sila ni Andoy sa paanan ng bundok, kung saan unang lumitaw ang mga anino. At doon nila nakita ang bakas ng kapangyarihan ng kaaway. Isang punong balete, deti punong-puno ng dahon, gayo'y itim na ang katawan, parang sinunog. Ang mga ugat nito, umabot hanggang lupa at parang pumalibot sa bangkay ng isang baboy ramo, tuyot, walang dugo, at may marka sa lig, 2 tuldok, parang kagat. Napaetra si Galo. Aswang, pero bago pa sila makalayo, biglang may umalingaw-ngaw na sigaw mula sa itaas ng punong kahoy. Isang babaeng nakaputi, duguan ang bibig, at ang matay walang puti, puro dilaw. Nakatayo ito sa sanga, pero hindi gumagalaw. Parang estatwa, at mula sa katawan niya, may tumutulong itim na likido. To, Galo, huwag tayong lalapit, bulong ni Andoy. Hindi siya tao. Pero si Galo, hindi makagalaw. Tila may kung anong hinihigop ang lakas niya habang nakatitig sa nilalang. Hindi siya ang tunay na panganib, sabi ng tinig ni Dayang Liway sa kanyang isip. Isa lang siya sa mga bante. Ang hari nila, gising na. Nang maputol ang koneksyon, napaatra si Galo. Kailangan na nating bumalik. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Lola Iska, may hawak na buntal ng halamang gamot at lumang pamaypay. Malapit na ang kabilugan ng buwan, sabi niya. Kapag sumapit yon, bubukas ang pintuang itim. Doon lalabas ang hari nila, ang pinuno ng angkan na pinagsimulan ng lahat. Tumingin si Galo sa paligid, sa kanilang maliit na tahanan, sa kaibigan niyang hindi kailanman bumitaw, at sa matandang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Ramdam niya ang bigat ng bawat hininga. Hindi niya ito pinili. Hindi niya ito hiniling. Ngunit siya ang narito. Siya ang naiwan. At kahit hindi pa rin nawawala ang takot sa puso niya, may liwanag ng dahan-dahang sumisindi sa kanyang dibdib. Sa gabing iyon, habang nag-iensayo ng panibagong orasyon si Galo sa ilalim ng buwan, biglang bumigat ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. Pumuti ang paligid, hindi dahil sa buwan, kundi dahil sa usok. Mula sa ulap na iyon,
Lumitaw ang isang nilalang na may mahabang damit, wala ang mukha, at lumulutang sa air. Galo, bulong na nilalang, sa loob ng 3 gabi darating ang iyong wakas. Ang hari ay nagising na, at ang dugo mo, siyang magbubukas ng daan. Pagkawala ng nilalang, tumayo si Galo, pawis na pawis, nanginginig pero hindi umatras. Kung ito na ang simula, bulong niya sa sarili, handa akong mamatay, basta hindi kayo ang madamay. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, may isang katotohanang hindi niya pa rin maamin, na ang dugo sa loob niya ay hindi lang ng albularyo, kundi may halong itim na lahi. At sa gabi ng kabilugan ng buwan, kailangang harapin niya hindi lang ang mga halimaw sa labas, kundi ang halimaw sa loob niya. 3 gabi bago ang kabilugan ng buwan, lalong lumalim ang katahimikan sa baryo. Hindi na normal ang katahimikan na iyon, para may humihigop ng buhay sa paligid. Kahit ang mga aso, hindi na tumataho. Ang mga bata, hindi na naglalaro sa labas. At sa himpapawid, may mga uwak na pekot-ikot, palaging 3, hindi umaalis sa itaas ng bahay ni Galo. Alam niyang malapit na. Ramdam niya sa bawat tibok ng puso niya. Ramdam din niya na may mali. Hindi lang sa paligid, kundi sa pagitan nila ni Andoy. Sa mga huling araw, napapansin niya ang pag-iwas ng kaibigan sa mga tanong. Minsan, nahuhuli niyang nakatitig ito sa kanya ng malalim. Hindi sa takot, kundi parang may bigat na itinatago. May problema ba, Doy? Tanong ni Galo minsan, habang inaayos nila ang mga dahon ng alagaw sa paligid ng bahay. Wala, tol. Pagod lang siguro. Sagot ni Andoy, mabilis, hindi tumingin sa mata. Halika na, tapusin na natin to. Pero alam ni Galo, may hindi sinasabi ang matalik niyang kaibigan. Kinagabihan, habang tulog si Lola Iska sa silid at si Galo na may nagpapahinga sa dapugan, biglang dumating si Dayang Liway. Tahimik, parang alingaw-ngaw lang ng hangin. Hawak pa rin ang tansong baston at sa mga mata niya ay may kaba. Galo, mahinang sabi ng diwata, may nagbukas ng lagusan. Hindi ikaw, at hindi kami. Isa sa malapit sa iyo ang may hawak ng susi. Napatingin si Galo sa labas, kung saan nakita niya si Andoy, nakaupo sa ilalim ng puno, tila may hawak na bagay na kumikislap sa dilim. Nilapitan niya ito, mabagal ang hakbang, nanginginig ang kamay. Andoy, anong hawak mo? Nagulat ang kaibigan. Agad niyang tinago sa bulsa ang bagay. Wala to. Bato lang. Doy, wag mo na akong lokohin, putol ni Galo. Ano yang hawak mo? Hindi na kumibo si Andoy. Dahan-dahan niyang inilabas ang bagay mula sa bulsa, isang amuletong itim, bilog, at may ukit ng maita. Pareho na marka na lumitaw sa palad ni Galo noong unang beses niyang hinawakan ang mutya. Pero ito, mas madilim, mas malamig, at ang tibok ng puso ni Galo ay parang huminto. Saan mo nakuha yan? Boses niyang garalgal. Muling tumingin si Andoy sa kanya. May bigat. Matagal na. Noong gabi na tinakasan natin yung nilalang sa punong balete. Hindi ko alam kung bakit ako nilapitan, pero may boses na nagsabing ibigay ko raw to sa iyo sa tamang oras. Kanino galing? Tanong ni Galo. Gayon ay nanginginig na. Hindi ko alam, sagot ni Andoy. Pero simula nung hawak ko, naririnig ko na ang mga boses. At Galo, isa lang ang paulit-ulit nilang sinasabi. Ano? Ikaw ang susi. Ikaw ang pagbubukas. Parang binuhusan na malamig na tubig si Galo. Biglang nagbalik ang mga alaala, ang katahimikan ng kanyang pagkabata, ang pagkamatay na ina niya, ang pagkawala ng ama niya, at ang mutya sa liig niya, na biglang kumislap ng hawakan niya ang itim na amuleto ni Andoy. At doon niya naintindihan, hindi siya ipinanganak para lang maging tagapagtanggol. Ipinanganak siya para maging pinto. Hindi lang ako ang wakas nila. Mahina niyang sabi. Ako ang daan para bumalik sila sa mundo. Tumayo si Galo, nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi sa bigat ng katotohanan. Doy, kung tama ang hinala ko, baka simula pa lang, ginamit na tayo. At baka hindi aksidente ang lahat.
Galo, lumapit si Andoy. Hindi kita niloko. Akala ko matutulungan kanyan. Pero bago pa sila makapag-usap pa ng mahaba, biglang nagdilim ang paligid. Parang nabura ang buwan sa langit. Mula sa lupa, may usok na sumisingaw at ang amuleto ni Andoy biglang naging mainit. Napabitaw siya. Sa lupa, unti-unting bumuka ang isang hiwa, parang sugat sa mundo. At mula roon, may tumataas na anino, matangkad, kayat may pakpak na parang balat ng ahas at mga matang pula. Si Galo, hindi makagalaw. Pakiramdam niya, hinihigop ng nilalang ang kanyang lakas. Ang mutya sa kanyang dibdib ay kumikislap, pero sa halip na liwanag, ang sumisibol ay usok. Dumating si Dayang Liway. Sinubukang pigilan ang pagbukas ng sugat sa lupa. Galo, umalis ka riyan. Hindi pa ito ang oras. Pero huli na. Ang marka sa palad ni Galo ay muling lumitaw. Ngunit ngayon, hindi na mata ang hugis. Isa na itong bunganga. Bukas, tila handang lumamon. Lumapit si Andoy, hawak ang tansong baston. Galo, kung hindi mo kaya pigilan, ako na lang. Walang ganun, Doy, sagot ni Galo, halos humahagulgol. Ako ang problema. Ako rin dapat ang tapusin, Biglang bumalot ang hangin ng boses na hindi nila alam kung saan galing, malalim, mabagal, at parang nabubuo mula sa libingan. Gising na ang hari ng itim, at ang anak ng liwanag, siya ring magbubukas ng kanyang mata. Sa likod ng mga boses, sa likod ng gumuguhong lupa, at sa harap ng lumalabas na nilalang, unti-unting bumabalot sa dibdib ni Galo ang isang tanong na ayaw niyang sagutin. Umugong ang paligid habang bumubuka ang lupa sa paanan ni Galo. Ang sugat sa mundo ay lumalaki, at mula roon, unti-unting umaangat ang nilalang na buong buhay niyang tinatakasan. Isang hugis taong anino, mas mataas pa sa punong balete, balot ng itim na usok, at may mga matang pulang-pula na parang apoy ng impyerno. Ito na ang hari ng itim na lahi, ang pinuno ng mga aswang, ang nilalang na pinaniniwala matagal ng pinatalsik sa mundo ng mga tao. Ngunit ngayon, dahil sa isang pagkakamali, o isang itinadhanang pepel, siya ay nagising. At si Galo, ang tagapagmana ng liwanag, siya rin pala ang naging susi ng pagbabalik. Hindi na siya makagalaw. Nanlalambot ang mga tuhod niya habang pinagmamasdan ang halimaw na dahan-dahang lumalapit. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay nabibitok, ang mga halaman ay namamatay, at ang hangin ay lumalamig na parang nalulunod sa dilim. Galo, sigaw ni Dayang Liway mula sa likod. Kaya mo, ang dugo mo ay hindi lang sa dilim. Tandaan mo kung sino ka. Ngunit parang bingi na si Galo. Ang dibdib niya ay parang pinipiga, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanan siya mismo ang dahilan ng pagbukas ng lagusan. Si Andoy ay nakatayo rin, nanginginig, hawak pa rin ang tansong baston, handang lumaban kahit wala siyang kapangyarihan. Lumingon si Galo sa kanya, at sa matang kaibigan ay nakita niya ang isang bagay na hindi niya napansin sa mga nakaraang araw. Takot, pero higit pa roon, tiwala. Mahina niyang bulong, patawarin mo ko. Hindi na siya hinintay ni Andoy magsalita pa. Tumakbo ito palapit sa kanya at niyakap siya. Hindi mo kasalanan ang lahat ng pero ikaw lang ang makakatapos. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod, himarap sa nilalang, at itinapat ang baston ni Dayang Liway. Kung dadaan ka sa kanya, dadaan ka muna sa akin. Tumawa ang halimaw, malalim, parang kalawang na bakal. Isang hampas lang ng hangin mula sa pakpak nito. Tumausik si Andoy sa gilid, nawalan na malay. Andoy, sigaw ni Galo, napaluhod sa lupa. Ang luha niya, tumulo, ngunit kasabay nito, ang mutya sa kanyang dibdib ay biglang lumiwanag, hindi na usok ang lumalabas, kundi baghaw na liwanag, malamig pero buo. Naramdaman niya ang presensya ng kanyang ina. Ang huling bulong nito noong gabing pinatay siya. Ikaw ang wakas nila, pero ngayon lang niya naintindihan ang buong ibig sabihin. Hindi siya wakas dahil siya ang susi ng pagbabalik, kundi dahil siya ang pinakahuling harang ng dilim. Tumayo siya, mabagal, pero matatag.
Hawak ang mutya. Itinaas niya ito sa harap ng kanyang dibdib. Ako si Galo, sigaw niya, anak ng liwanag, dugo ng albularyo at tagaputol ng kadena ng dilim. Sumambulat ang baghaw na liwanag mula sa mutya. Kumalat ito sa paligid at sandaling napaatras ang hari ng itim. Napasigaw ito, hindi sa galit kundi sa sakit. Hindi pa tapos, bulong ng nilalang. Dugo mo iisa rin sa amin. Baka nga, sagot ni Galo, pero pinili kong maging tao. Mula sa likod niya, lumitaw si Dayang Liwe, sugatan, hawak ang sariling baston. Ngayon na, Galo, iisa na tayo. Inikit ni Galo ang mga meta, sinambit ang orasyong natutunan mula sa itim na aklat, at sa huling sigaw niya ay pinakawalan ang buong lakas ng mutya. Isang bogso ng liwanag ang bumulusok mula sa kanya, dumiretso sa bunganga ng sugat sa lupa, at tinamaan ang nilalang sa kanyang pinakagitna. Sigaw, matinis, malalim, halos umuga ang langit. Nagliyab ang katawan ng halimaw, at sa huling saglit bago ito bumalik sa kailaliman, nagsalita ito ng huli. Hindi mo may iwasan kung anino ka rin sa loob. Pumikit si Galo, at ang lahat ay naging puti. Pagmulat niya, umaga na. Ang langit ay maliwanag. Tahimik ang paligid, ngunit hindi na nakakakilabot, kundi payapa. Nakita niya si Andoy, nakahandusay sa lupa, walang malay. Doy, lumapit siya, nanginginig. Gising ka, gising ka. Tol, hindi gumalaw si Andoy. Lumuhod si Galo sa tabi niya, pinipigilan ang mga luha. Doy, huwag mo kong iiwan. Tapos na, nanalo na tayo. Gumising ka naman. Dahan-dahan, gumalaw ang mga daliri ni Andoy. Umubo ito na mahina, saka pumikit ulit. Ang lakas ng tama ng hangin, parang ginupi ako ng 3 jeep. Napatawa si Galo sa gitna ng luha. Buhay ka. Di mo ba alam, sagot ni Andoy, matibay tu. Lumingon si Galo sa paligid. Wala na ang sugat sa lupa. Wala na ang halimaw. At ang mutya sa kanyang dibdib pumutok. Walang naiwan kundi abo. Galo, lumapit si Dayang Liwe, mahina ang tinig. Tapos na ang laban, pero hindi pa ang tanong. Totoo ba ang sinabi niya? Tanong ni Galo. May bahagi akong kadiliman. Lahat tayo, sagot ng diwata. Pero ang liwanag pinipili. At pinili mo ang tama. Tahimik si Galo. Tumayo, humarap sa liwanag ng araw. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, hindi na siya nagtatago. Hindi na siya tinatakbuhan ng tao. At higit sa lahat, hindi na niya tinatakbuhan ang sarili. Ngunit sa likod ng kanyang anino, sa pinakadulo ng liwanag, may maliit na marka pa rin sa kanyang balat, isang mata, nakapikit naghihintay. Ilang linggo na ang lumipas mula nang isinara ni Galo ang sugat sa mundo. Bumalik na sa dating anyo ang baryo nila, tahimik, puno ng hangin at may tunog ng normal na buhay. Ngunit sa ilalim ng katahimikan na iyon, alam niya may mga sugat na hindi nakikita. Mga sugat na iniwan ng dilim at ng kanyang sariling desisyon. Nagbago ang lahat mula noong gabing iyon. Si Dayang Liwe, matapos ang labanan, ay tuluyang nawala. Wala nang bakas ng diwata kahit saan. Iniwan lang siya ng isang tanim na halamang hindi niya alam ang pangalan, nakalagay sa isang lumang palayok na may nakaukit na orasyon. Panahon na para ikaw ang magbante. Ito ang iniwang mensahe. Arang lamig ng gabi, dahan-dahan itong gumapang sa puso ni Galo. Siya nang ngayon ang albularyo. Ang dating batang tinataboy, tinatawag na malas, at pinandidirihan ngayon ay nilalapitan ng mga tao. Sa umpisa, hindi niya alam kung tatanggapin niya ito. Parang hindi totoo. Parang pakitang tao lang. Pero unti-unti, napansin niya ang pagbabagong totoo. May mga batang lumalapit sa kanya para magpaturo ng halamang gamot. May mga matatandang nagpapaalbularyo. May mga nanay na nagdadala ng may lagnat. Hindi siya hinihingan ng milagro. Hinihingan siya ng tulong. At iyon ang mas mabigat. Iyon ang mas totoong tungkulin. Si Andoy, sa kabila ng sugat sa kanyang katawan at muntikang kamatayan, ay nanatiling nasa tabi niya. Hindi siya iniwan. Sabi ko sa iyo, minsan itong biro,
di tayo mapapatay ng multo. Pero huwag tayo magpakakampante. Baka multo pa rin ng utang sa tindahan ang tumudas sa ting. Doon lang ulit siya tumawa ng malaya. Ngunit kahit may halakhak, hindi rin nawala ang lungkot. Dahil sa kaguluhan, may mga taong hindi na bumalik. May mga alagang hayop na hindi na nakita. At higit sa lahat, naiwan pa rin sa kanya ang marka sa kanyang likod, ang mata ng dilim, nakapikit, pero buhay. Isang gabi, habang mag-isa siya sa kubo ng lolo niyang dati niyang kinatatakutan, umulan. Malamig ang gabi. Tahimik ang hangin. Nakatingin siya sa lumang lampara at biglang pumasok sa isip niya ang tanong, kung hindi ko pinili ang liwanag, ano na kaya ako ngayon? Hindi niya alam ang sagot. Pero ang sigurado niya, wala na siya sa dilim. Dumaan siya sa puntod ng kanyang ina kinabukasan. Bitbit niya ang mga halamang itinuro ni Deyang Liwei. Pinunasan niya ang alikabok sa lapida. Nagawa ko na po, mahina niyang sabi. Pero ang tanong, kaya ko ba pang ituloy? Parang sumagot ang hangin, banayad na dumampi sa pisngi niya. Minsan, hindi mo kailangan ng tinig para masabing. Sa susunod na linggo, pumunta siya sa paaralan para magturo ng mga halamang gamot. Ang mga batang dati tokot sa kanya, ngayon ay nakapalibot, nagtanong, nagkulitan. Isa roon, batang babae, tahimik lang. Matagal siyang nakatingin kay Galo. Bakit? Tanong niya. May mata ka po sa likod. Bulong nito. Parang sa libro ng mga alamat. Hindi sumagot si Galo. Ngumiti lang siya. Ang mahalaga, alam ko kung saan ako nakatingin. Ngumiti rin ang bata. Sa tama, tumango siya. Sa huling gabi bago magbagong taon, inakyat nila Andoy ang buro kung saan naganap ang huling laban. Doon nila pinagsaluhan ang simpleng pagkain, tahimik lang, habang pinagmamasdan ang alapaap. Tol, tanong ni Andoy, natatakot ka pa rin ba? Hindi ko alam, sagot ni Galo. Pero sa totoo lang, mas natatakot ako na hindi ko kayanin. Lahat naman tayo natatakot. Pero di ibig sabihin noon, titigil tayo. Tahimik sila ng matagal. Hanggang sa biglang may dumaan na puting ibon sa ibabaw nila. Tahimik, mabilis, at parang may mensaheng dala. Napangiti si Galo. May mga bagay talagang hindi nababalik sa deity. Pero may mga bagay din na kailanman, hindi talaga nawawala. Tulad ng liwanag, tulad ng pag-asa, tulad ng pagkakaibigan. Pagkatapos ng lahat, si Galo ay hindi na lang batang albularyo. Siya na ngayon ang tagapangalada. Ang bantay, hindi ng baryo lang, kundi ng balance sa pagitan ng dilim at liwanag. At kahit may markang dala, kahit may aninong sinusundan, ang puso niya ay malinaw na. Kung kailanman muling bumangon ang dilim, hindi na siya tatakbo. Dahil minsan, sa katahimikan ng gabi, mas malinaw ang liwanag. At sa dulo ng lahat, minsan kailangan mo lang tanggapin ang madilim na bahagi mo para makapili ng tama.